O ito na nga, si Boying Rimulya ay kabilang sa 7 pagpipilian ni President Marcos bilang ombudsman. Diyos ko, pinagod nyo pa yung sarili nyo. Pinagod nyo pa yung sarili nyo na maglagay ng ibang mga tao. Kawawa naman yung ibang mga na shortlist, yung ibang mga na na ilagay sa listahan ng pagpipilian. Yung 6, kawawa naman because this is a done deal already. We know for a fact na talagang itong gobyerno na ito, wala itong mabuting gagawin para sa bayang Pilipinas. From the start, mga bossing, itong gobyerno na to ay politika na yung kanilang inuna. Napakaganda ng mga proyekto ng nakarang administrasyon. Paglipat ng administrasyon, puro kademonyuhan ang ginawa nila. Oo, sabi ko nga, noong tinalaga itong mamang ito, sabi ko, wala na to. Wala na to. Oo, nung tinalaga to sa... Ano ba naging reputasyon nito ni Boying Rimulya? Ito si Boying Rimulya, itinalaga to sa Department of Justice. Tapos anong ginawa nito sa Department of Justice? Wineponize yung Department of Justice para to go after lahat ng mga kalaban nila. Okay, simulan natin kay Bantag. Okay, namatay si Percy Lapid. 1 taon na ba? 1 taon na ba namatay si Percy Lapid o 2 taon na? I think mga 2-3 taon na yata eh. Na namatay si Percy Lapid. 3 taon na yata, no? Dahil sa pagbati ko siya sa gobyerno. 14 days, mga bossing. 14 days. 14 days. Hindi, 4 days before siyang mamatay. Ang binabanatan ni Percy Lapid, alam niyo kung sino? Ito ang binabanatan ni Percy Lapid, itong si Boying. Doon nga niya tinawag na Cinderella Man at saka Bonjing. Siya ang nagpauso nun si Percy Lapid, tinawag niyang Bonjing ito. Sinabi niya pa sa kanyang vlog na kung buhay ang tatay mo, ikahihiya ka ng tatay mo. Dahil nililink ni Percy Lapid, ito si Boying Rimulya, inililink niya sa Pogo, which is lumabas naman talaga yung mga pangalan nila. Pagdating sa Pogo, dahil nga yung Island Cove na pag-aari ng pamilya nila, naging Pogo hub na yun. Hindi na yung resort. Noon kasi resort yun, may mga swimming-swimmingan doon. Ngayon, yung isang isla na yun, naging naging Pogo hub na. Diba? So, yon yung unang-una. Hanggang sa namatay itong Percy Lapid, nung namatay itong Percy Lapid. Kukwento ko lang para alam nyo kung bakit ayaw natin dito kung gaano kadelikado itong si Boying Rimulya. Kasi nung namatay si Percy Lapid, yung bumaril kay Percy Lapid, saan nagtago? Sa Cavite. Sa Cavite na baluarte nitong mga ito. So to cut the story short, mayroong short list, mga bossing, ng mga may mga listahan ang Department of Justice ng mga binanatan ni Percy Lapid kasi hindi nila alam sinong suspect So may mga binanatan si Percy Lapid. Isa sa mga binanatan ni Percy Lapid ay si General Bantag. Binanatan din niya si Isko Moreno. Binanatan din niya ng mga Duterte. Binanatan ang Marcos. Pero matindi to, talagang binabanatan itong Marcos. Tsaka binanatan itong si Rimulya. So doon sa listahan, more or less, sabi nila, sa lahat ng binanatan niya, parang lumalabas 100 mahigit yung mga binanatan ng Percy Lapid. Pero nung pumunta na kay Bantag, doon na huminto. Kasama ito sa listahan si Boying Rimulya. Kung kasama siya sa listahan, dapat kasama siya sa iimbestigahan, di ba? So ngayon, inimbestigahan nila itong General Bantag. Na feeling ni General Bantag na nabitray siya kasi nabigyan pa siya ng award Nagre-resign na si General Bantag, hindi nga pinag-resign nito ni Boying Rimulya kasi nga maganda daw ang ginagawa sa serbisyo niya. Kasi ang ganda talaga ng ginawa ni General Bantag dyan sa Bilibid Winasak niya lahat noong mga luxurious na mga pamumuhay dyan. Noong panahon ni Pangulong Duterte kasi, winarak niya yan dahil diyan sa Bilibid, niluluto daw di umano yung droga. Kaya dahil nga matindi ang laban ni Pangulong Duterte sa droga, pinasok niya yung yung Bilibid. Ginawa niya pa nga si General Bato na OIC diyan sa Bilibid. Tapos winarak-warak nila yung mga diyan, yung mga sindikato diyan na
involved sa droga, 'di ba nga nakulong pa nga si Leila de Lima dahil tumatanggap pa daw ng payola mula diyan sa mga taga Bilibid. Which is naman katinang ilong. Which is na naman siya, na acquit naman siya ngayon, pero matagal siyang nakulong. I think more than 6 years. So fast forward, merong isang magaling na na taga diyan sa Pasay City Jail. Yung Pasay City Jail kasi mga bossing yan, yung pinakamalupit na kulungan. Oo, na kapag lahat ng mga nakukulong dyan, pinakamagulo. Kaya nga kung matatandaan ninyo, yung mga taga Senado, pagka kinontempt, diyan dinadala sa Pasay para magsisi. Kung gusto nilang pahirapan yung kanilang mga mga kino-contempt, medyo matagal-tagal na, doon nila dinadala. Si file doon dinala So magulo doon, sobrang gulo doon. Sumikat ito si Bantag noong yung mga gangster daw diyan sa mga gangster daw diyan sa Pasay City Jail. Pinatawag daw niya sa isang kwarto. Matatapang kayo? Siga kayo rito. Nagpagulong daw ng 3 granadang Bantag. Sumabog daw doon, may tinamaan pa nga siya rito sa pisngi. Oo, dinidinay niya na siya yung nagpasabog, pero ang sinasabi niya na yung mga gangster daw ang nagpasabog. But anyways, naging urban legend na si Bantag na talagang matapang at may paninindigan. So, napansin ni Pangulong Duterte yung ginawa niya at nakita ni Pangulong Duterte na si Bantag mukhang matino talaga na opisyal. Nilagay niyang Bucor chief sa Bilibid. Noong naging Bucor chief sa Bilibid si Bantag, ang ganda, winarak niya lahat, drugs, pinagpapatay nga niya lahat ng kalapate. Kasi meron palang diyan sa sa Bilibid na pag may dumalaw, yung kalapate ibinibigay dun sa dumadalaw. So parang kunyari, ito alaga ko tong kalapate, sa'yo na. Tapos kunyari, thank you tatay sa kalapate. Syempre uuwi na ngayon. Tapos yung kalapate ngayon, lalagyan nila ng droga. Lalagyan nila ng mga kontrabando, tapos palili pa rin nila. Babalik ulit yun dun sa may kulungan. Pagbalik nung kalapati sa kulungan, mayroon na silang gamit, pambatak, may droga na sila. Ganun katarantado yung mga nakakulong dyan. Nagagawan talaga nila ng paraan. Kasi nga, di ba ang kalapati ganun? May karera nga ng kalapati, di ba? Yung pupunta kayo sa malayong lugar, tapos bibitawan nyo yung kalapati, palakpakan na ganyan, tapos karera yung kung sinong unang-unang makakauwi doon sa sa may kulungan, yun ang panalo, hindi ba? So yun yung mga kalapating batcher kung tawagin yung alam nila magaling sila, babalik sila kung saan sila talaga nakatira. So inaalagaan sila mula maliliit pa hanggang lumaki na. Inaalagaan sila ng mga preso, tapos ibinibigay sa mga dalaw. Yung mga dalaw nilalagyan ng droga, bumabalik doon sa kulungan, may droga na. Tapos nung ginawa ni Bantag, pinagpapatay niya yung mga kalapate kasi alam na nalaman niya na yun ang trabaho ng mga nasa kulungan para magpasok ng kontrabando kasi sobrang naging mahigpit talaga nun, mga bossing. Ano nangyari? Pinagpapatay niya. Sumunod daw, drone na. Drone, tapos lumalapag, umaakyat yung drone, meron din droga. Matindi. Kaya ginagawa daw nila noon, pag may drone, binabaril nila. Ginagawa daw nilang target shooting kasi talagang napakalaki kasi ng kulungan na yan, Bilibid. Tapos undermanned yan, ibig sabihin. Mas mas marami pa yung preso kaysa doon sa mga jail guard. So parang isang jail guard, 300 na katao yung kanyang dapat bantayan na mali yun. So dapat daw one jail guard is to 10, parang dapat daw ganun. Pero hindi, dahil nga medyo bitin sa budget, kaya ganun lang. So suma total, naging magandang patakbo ni Bantag dyan. Ang tinira nito ni Boying Rimulya si Bantag. Tinira ito si Bantag. Ito si Bantag, meron daw siyang singilin doon sa MCX. Kung makikita nyo dyan sa may yung isang exit dyan sa SLEX, yung MCX. Lupa kasi yan ng Bilibid na nakinuha ng SLEX para gawan ng kalsada. So yung toll dyan, meron daw singilin ang Bilibid, ang New Bilibid Prison NBP na 4 billion, 4 na bilyon
yung kanilang singilin dyan kasi parang 50-50 yata sila sa toll na makokolekta dyan eh. Oh, nagsimula daw yan doon. Kinuha daw nito ni Boying Rimulya yung paniningil. Akin na, ako na maniningil. Kasi naka-dotted line ang bilibid sa Department of Justice eh. O siya na daw ang maniningil ng 4 billion. O sabi ni Bantag, okay, di mas maganda. Wala namang interest si Bantag eh sa pera na yan dahil yung pera na yun supposedly pera ng bilibid yun. Kasi ang bilibid, wala silang budget talaga. Sila ang gumagawa ng mga budget nila. So nakikipag-partnership sila kung kani-kanino. Napakalaki ng lupa ng bilibid. Kaya yun yung nakita nilang pwedeng pagkakitaan, yung toll gate. So siya na daw ang kumuha nung singilin, 4.8 yata yun eh. If I'm not mistaken. Hindi na natin ano yun, wala nang balita yun. Hindi na natin nalaman kung nakuha ba yung pera na yun or what not. Hindi natin alam. So sila na lang ang nakakaalam. So nakita ni Bantag na parang may problema. Asa yun na nga, dinamay na siya sa pagpatay doon kay Percy Lapid. Tapos sinuspindi na siya. Wala namang ebidensya sa kanya. As in, walang ebidensya sa kanya. O parang merong isang preso na merong isang preso, dating preso na inutusan, tapos mga gangster sa loob yung nagsasabi na ang nag-utos daw sa kanila ay si Bantag. Wala naman silang patunay na si Bantag ang nag-uutos sa kanila. So merong kasama si Bantag, yung kanyang assistant na namatay na ngayon dahil nga sa sama ng loob, dahil sa ganda ng ginawa nila sa bilibid, hinayop pa sila. So kalaunan, yun yung tinuturo nila na mastermind, yun daw ang nag-utos doon sa mga tao sa loob, mga preso sa loob, na maghanap ng hitman sa labas para ipapatay si Percy Lapid. So ngayon, mga bossing, etong mamang ito, yun nang na-link si Bantag doon sa mama na yun dahil lang amo niya si Bantag. Siyempre si Bantag ang Bucor chief, so siya under kay Bantag, kaya nagkaroon ng link kay Bantag. Dahil wala silang mahanap na link doon sa tao na yun kay Percy Lapid, naisip nila na si Percy Lapid tinira si Bantag, kaya baka inutos ni Bantag doon sa tao, tas inutos ng tao doon sa mga hitman, yung mga hitman naghanap ng tao sa labas. So ganun kalayo yung istorya. Kagaguhan, di ba? Sobrang katarantaduhan nun. Kasi wala talagang ebidensya na nagtuturo kay Bantag. Kita mo, hanggang ngayon hindi nila mahanap si Bantag. Hanggang ngayon hindi nila mapaharap si Bantag sa sa korte, hindi nila tinatrabaho. Alam niyo kung bakit? Madi-dismiss yan eh dahil wala talagang science ni walang buhok. Lahat puro hearsay, tinuturo lang siya pero hindi nila kayang patunayan na si Bantag talaga nag-uutos sa kanila. Nakikita lang daw sa CCTV na pumupunta itong mga leader sa opisina ni Bantag. Natural, pinapatawag niya yung mga leader na yan sa opisina niya kasi nga undermanned ang mga tao sa bilibid eh. Ang bilibid, mga bossing, walang mga yung bawat kubol dyan, halimbawa ito, bahala na gang, Sputnik, sige-sige. Yung mga leader nun, sila na ang nangangasiwa ng peace and order sa mga sa mga baluarte nila, barabarangay nila doon sa loob. Kasi nga kulang ang tao ng Bucor. So syempre, magre-report yung mga yan. Pupunta sila sa opisina. Pagre-reportin sila, ikaw, anong nangyayari? Kumusta sa'yo? Pagkabilangan, doon lang daw talagang mayroong nagbabantay sa kanila pagbilangan kasi para malaman kung may nawala na, may nakatakas na. Pero yung total pagmamanage noong lugar na yon, halimbawa yun nga yung baluarte, yung mga leader, mga head ng mga gang, halimbawa nga yung mga Sputnik na yan, bahala na gang, Batang City Jail, yung mga head na yan, yun lang yung minimit niya para malaman kung kamusta. Wala tayong problema ha, anong mga reklamo nyo. So yun yung ginagamit nila na parang ebidensya na inuutusan sila ni Bantag. So, suma total, itong mamang ito, dapat imbestigahan din siya sa pagkamatay ni Percy Lapid, pero iniwas niya sa sarili niya. Nila yung ebidensya, nirelease nila papunta kay Bantag para si Bantag ang mapanagot. Kita mo, ano nang nangyari ngayon? Naglagay siya, si Katapang nilagay niya dyan sa bilibid. Ano nangyari nung nakaraan? May nakatakas. Tapos malaman-laman mo, buhay na baka, pinapasok sa loob. Sila nagkakatay dun. Paanong pwede pala yun?
Kung sa loob nga ng katawan ng tao, pwede kang maglagay ng kontrabando sa loob pa kaya ng katawan ng bakang kakatayin na. Di ba? So ang dami na sabi nung mga kumukontak sa atin ng mga taga Bucor, bumalik na daw yung kabulastugan diyan sa Bilibid. Under the leadership of Boying Rimulya. Pangalawang ginawa ni Boying Rimulya, yung kay Congressman Arnie Tevez. Wala si Arnie Tevez sa Pilipinas. Nasa ibang bansa nagpapagamot. May nangyaring masama doon kay Governor Digamo. Mantakin mo, ang inisip nila si Tevez ang pumatay. Ang layo-layo ng tao. So eto ngayon, meron silang nahuli di umano na 10. 10 mga hitman. Mga dating mga militar, ang dami nilang mga pinagpapalabas na umamin daw na si Arnie Tevez yung kanilang amo. Nakalaunan, bumaliktad lahat yung 10 na yun. At sinabi na pinahirapan sila pinressure sila dyan sa NBI detention para ituro si Arnie Tevez. Pero hindi daw talaga si Arnie Tevez at hindi rin daw sila yung grupo na nag-operate doon sa Negros Oriental. Tinan mo, wineponize ni dahil si Tevez at saka ito magkaaway, wineponize na ito ang DOJ. Anong ginawa? Meron tayong anti-terror bill. Yung anti-terror bill natin, mga bossing, para yun sa mga Abu Sayyaf, para yun sa mga Maute, para yun sa mga NPA. Doon dapat ginagamit yun. Ginamit niya yung anti-terror bill kanino? Kay Arnie Tevez para ma-freeze yung assets niya at saka mapauwi siya dito sa Pilipinas. Yun ang nakakatakot kasi it is supposed to be used para sa mga terorista sa Pilipinas. Di man terorista yan si Tevez. Nagsayaw-sayaw man lang si Tevez ng naka-boxer short. Sabi ko, may terorista bang ganyan? So, yan yung isa sa mga kabalbalan ni Rimulya. So, ano pa yung pinakahuli? Ang pinakahuling kabulastugan nito ni Rimulya, itong nangyari kay Pangulong Duterte. Pero bago yan, naging kasapakat din yan doon sa mga kaso ikinaso kay Pastor Apollo Quiboloy. Dismissed na yung mga kaso na yan for 4 years na hindi na gumagalaw yung mga appeal noong mga unang na-dismiss na kaso. Noong ang anak nito ay na-involve sa drugs, nagpatulong kay Pastor Apollo Quiboloy. At sinabi niya pa kay Pastor Quiboloy na yung mga kaso mo, pwede nang i-dismiss kaya lang wag na muna nating i-dismiss kasi pag dinismiss mo yan, baka yung extradition mo sa Amerika. So wag na muna nating i-dismiss yan. Pero pwede na, dismissable na. Sinabi niya na dismissable tapos anong nangyari after nung nakuha niya yung gusto niya kay Pastor, nung natulungan na siya ni Pastor, nung yung anak niya nahuli ng droga tapos biglang nawala yung head ng PIDEA, ang natanggal yung PIDEA yung anak niya nakalaya. Dismiss yung mga kaso. DOJ secretary ka? May kaso yung anak mo na droga? Tapos hindi ka man lang nag-leave of absence? Siyempre, pwede niyang ma-impluwensyahan yung kaso ng anak niya. Hindi ba? So, eto na. Binuhay ngayon yung mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang masaklap, dinagdagan pa ng Nobel. Yung Nobel, dinagdag yung qualified human trafficking na hindi naman kasama dun sa mga una ng mga kaso sa Davao na na-dismiss. Para makulong si Pastor Apollo Quiboloy, mahawakan nila si Pastor Apollo Quiboloy at malimitahan yung mga kilos ni Pastor Apollo Quiboloy. Talagang kalaban ng Pilipinas tong mga to Sumunod, si Pangulong Duterte na. Kinuha nila si Pangulong Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso, sinungaling ito, nagsasalita siya na hindi daw makikialam ang Pilipinas sa ICC. Tapos anong ginawa? Tinrabaho nilang magkapatid na mga Rimulya, si Pangulong Duterte. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.